Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong reaction video dito sa meeting with the Filipino community in Los Angeles. Ayan, speech ni PBBM, panoorin po natin. At another further ado, let's do this. Maraming salamat. Salamat sa ating Ambassador Babes Romualdez, yung napakagandang mga pagsalita at ang pagpakilala. Please take your seats at mahaba-haba ito. Maraming salamat sa inyong lahat at kayo ay nakarating dito sa ating pagsasama. At alam ko yung iba sa inyo ay napakalayo pang pinanggalingan. Ngunit nandito po kayong lahat at ako'y nasisihan na kayo'y makapiling. Kagaya po ng nabanggit ng ating butihing ambasador ay hanggat maaari kapag ako'y bumabiyahe sa lahat ng iba't ibang lugar ay ginagawan ko, hanggat maaari ay ginagawan ko ng paraan para makipagsama sa ating mga kababayan. At alam nyo naman, ang OFW na Pilipino, kahit saan ka pumunta sa buong mundo, merong Pilipino. At hindi lamang yun, ay alam niyo po, hindi po natin na makakalimutan kung ano ba talaga ang ginagawa ng ating mga OFW at paano tumutulong sa ating bansa, paano tumutulong sa kanilang mga pamilya. Siyempre sa pamilya ang inyong iniisip. Ngunit sa ginagawa ninyo ay tinutulungan ninyo ang pamilya ninyo, kasama na roon yung inyong minamahal na Pilipinas. Dahil unang-una, alam niyo po, hindi ko siguro, I think it is impossible to exaggerate when I say that everywhere, when I go on a trip, when I go to travel in other countries, and I meet the leaders of those countries, they have nothing but good things to say about Filipinos. And that is something that we hold close to our hearts. And here in LA County, surrounding states, dito talaga ang pinakamalaking Filipino community dito sa Amerika, which probably makes you the biggest Filipino community outside of the Philippines. And you have made us all very, very proud. At lahat ng aming sinasabi namin, alam mo yung mga OFW, mahalaga yan. Dahil lahat ng panahon na ang Pilipinas, ang ekonomiya ng Pilipinas ay naghihirap, ang inyong sakripisyo, ang inyong sipag, ay yun ang nagpapaahon sa ating ekonomiya. Kapag hindi talaga nahihirapan ang Pilipinas, yung mga, alam niyo, yung mga remittance ng OFW, yun ang bumubuhay sa atin. Kaya napakalaking bahagi ng inyong tinutulong sa ating ekonomiya, sa ating bansa. Kaya kung minsan akala ninyo, ang inyong tinutulungan, nagsasakripisyo kayo, tinutulungan ninyo yung pamilya ninyo. Hindi lang po pamilya ang natutulungan ninyo, yung buong Pilipinas din. At bukod pa doon, ang galing ng Pinoy ay nararamdaman na sa buong mundo. At na talagang nararamdaman na at sinasabi, pinakamagaling ang Pinoy sila dahil napakasipag, mapagkatiwalaan, napakabait, kahit hindi kailangan gawin, basta't makatulong, tumutulong. Yan naman talaga ang ugali ng Pilipino. Nadala ninyo ang ugali ng bayanihan ng Pinoy. Dinadala ninyo dito sa Amerika. Dinadala ninyo sa lahat ng inyong mapuntahan. Kaya kami magpapasalamat. Proud to be Pinoy talaga ang aming mga isinisigaw. Kaya hindi kulang ang aming pasasalamat sa lahat ng inyong ginagawa. On a more personal note,
hindi naman ako makapagsimula na hindi ako makapagpasalamat sa inyo sa inyong suporta na ibinigay sa amin ni Inday Sara nung nakaraang halalan at napakaganda po ng resulta na nakuha namin dito sa LA, sa LA County, all the surrounding areas. At yan po ay pinapangako po sa inyong lahat na ang aming isusukli sa inyo ay ang talagang lahat ng aming kayang gawin upang pagandahin ang Pilipinas, pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at para pagandahin natin at lahat ng maaari namin gawin, lahat ng aming kakayahan ay dyan namin ilalagay upang maging mas maganda ang hanap buhay, upang maging mas maganda ang kabuhayan, upang ng bawat Pilipino, upang maging mas magandang Pilipinas. And then we can be even prouder of our country than we all already are. Alam niyo po, nandito po, yung iba po sa amin, ay papakilala ko sana yung mga ibang kasamahan natin. Yung, ay galing po kami sa APEC at nung nasa San Francisco kami, kasama namin halos ang laki ng delegasyon namin dahil maraming ang pag-uusapan, maraming nadesisyonan, pati yung mga nagawang bagong plano para sa Pilipinas. Ngunit yung iba sila ay humiwalay na dahil meron talaga silang ibang gagawin. Ngunit yung mga nandito, ipapakilala ko po sa inyo. Unang-una, andito po ang ating Speaker of the House of Representatives, Representative Ferdinand Martin Romualdez. Nakilala niyo na po ang ating ambassador, si Ambassador Babes Romualdez, ang kalihim ng Department of Trade and Industry Secretary Fred Pascual. Ito po ay napaka mahalagang bahagi sa ating mga ginagawa. He plays a very important part in all that we are doing because I think that it is clear to everyone that in the new global economy, what we have to do is to embrace new technologies. Kaya po ay sinama po natin ang kalihim ng Department of Information and Communication and Technology, ang DICT Secretary Ivan Uy. Dahil po ang ating pinag-uusapan ay talagang dahil para tulungan ng ating ekonomiya, andito rin po ang ating Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go. Andito rin po, baka kilala po ninyo, I'm sure kilala po ninyo, nandyan po, nasa dulo na si, ngayon, dating senador, dating secretary, ngayon naging Congressman Ralph Recto na Deputy Speaker ngayon po. Tumutulong din po siya sa atin sa ating mga pagpaplano sa ekonomiya. At dahil siya po ay naging NEDA, na dumaan siya sa National Economic Development Authority. At kaya siyempre lahat ng kilala natin na madudunong tungkol nga dito sa mga bagay-bagay dahil sa ekonomiya ay pinagpapatulong tayo. Kaya po kasama natin si Congressman Ralph Recto. Baka pagkakilala ninyo sa kanya si Mr. Vilma Santos. Sabi ko na nga ba, yun ang pinakaano. Ginagawa niya yun nung nagkakampanya kami. Ako si Mr. Vilma Santos. Tinutotoo na niya. Kinarir na niya yung Mr. Vilma Santos. Kaya matagal na po kami magkakilala dahil po yung kanyang his better half, Vilma Santos, was somebody known to me for a very long time dahil noong mga kampanya na sini ng aking ama ay siya ginaganap niya si Aimee. Kaya't mula nung bata pa kami ay nagkakilala na kami. Kaya't pero hindi pati si Ralph matagal ko nang kilala at nagkataon na yung aking dalawang kaibigan ay nag-asawa.
Also with us, which is a very important part, a very important aspect of the lives of our OFWs, dahil ito po ang pinakabagong departamento ng ating pamahalaan, and that is the Department of Migrant Workers. Ito po ay linagay upang lahat ng pangangailangan, lahat ng mga pangyayari na kailangan tugunan ng pamahalaan ng Pilipinas tungkol sa OFW ay dito pupunta. Kaya po ay tinawag ang Department of Migrant Workers. Nandito po Undersecretary Patricia Yvonne Caunan. Siya yung tumutulong po sa atin ngayon. Ang unang naging kalihim dyan ay si Secretary Toots Ople. Baka siya nakilala ninyo. Ngunit pumanaw na po siya. Kaya ngayon ay pinagpapatuloy namin ang kanyang sinimulan na trabaho dahil napaka-importante po sa atin na talagang lahat ng pangangailangan ninyo, mga OFW, lahat ng magiging issue tungkol sa inyo, lahat ng tulong na maibigay ng pamahalaan ng Pilipinas dahil lagi natin sinasabi, kayo mga bagong bayani, ay dapat naman siguro ang trato namin sa inyo ay bayani nga. Kaya yan po ang nagiging trabaho ng Department of Migrant Workers. Nandito rin po, siyempre, malakas yung palakpak kanina rito. Siguro magandang trabaho niyo. Consul General Edgar Badalos. Palagay ko. That is the best testimony to his good work that he's doing. Puro ito kamag-anak mo. Oo, puro tiga norte ito mga Conjen naman, makahalata tayo kung ganyan ang gagawin ninyo. Hindi po kumpleto ang aking pagpapakilala hanggat maipakilala ko po ang ating First Lady Risa Araneta Marcos. My fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, ating mga kaibigan, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong mainit na pagbati sa akin at sa aking buong delegasyon. Na imbagnal daw kada kayo aming kakabsat. Alam ko na marami sa inyo, malayo pa nga ang pinanggalingan. Napakalaki naman ng Southern California at ibang mga galing pa Southern Nevada, Arizona. O sino yung pinakamalayo? Doon sa San Francisco, meron pang Pinoy galing Alaska. Hindi ko alam kung paano sila nakarating ng San Francisco. Galing Alaska talaga. Biruin mo, Pinoy talaga. Hanggang Alaska may Pinoy. Maraming salamat kayo nakarating. Kaya nakakataba po ng puso at ako'y lubos na nagagalak na makita kayo lahat dito sa Los Angeles. Galing lang po ako sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation Economic Leaders Meeting dito nga sa San Francisco na natapos kahapon. APEC, it was very important for me to go because APEC now includes some of the largest economies in the world. Nandun po ang Amerika, andun po ang China, andun po ang India. At alam nyo po, dito sa ating mga ginagawa, ay kailangan natin na makipag-partner, makipag-agreement, makipagsabayan sa mga iba't ibang bansa na ating mga kaibigan. And the APEC is the leading regional forum in Asia-Pacific, which focuses on promoting free trade and sustainable development for its 21 member economies. It brought together 21 leaders of these economies as well as the private sector.
Alam niyo po, sa ating ginagawa ngayon ay lagi nating isinasama ang tinatawag na private sector. Dahil sa aming pangingilala na hindi kaya ng pamahalaan lamang lahat ng kailangan gawin upang baguhin ang ating ekonomiya para dito sa post-pandemic global economy na tinatawag. Alam niyo po, what we are trying to do here is to transform our economy. COVID changed everything. I think all of you know that it changed the way we live, it changed the way we work, it changed the way we talk to each other, it changed the way we travel, it changed everything. And we have to adjust. But whenever there is these big changes, yung mga paradigm shift as they call them, whenever there is that, there is also opportunity. And what we are trying to do is we are trying to position the Philippines in such a way that we take full advantage of these shifts, these opportunities that the big changes in the global economy can bring. And alam niyo naman, hindi tayo maaring maiwanan, kailangan talagang pinag-iisipan natin mabuti at kaya naman, mabuti naman at pinagmamalaki natin na in the Philippines, we have the youngest workforce in Asia. The average workforce in the Philippines is 24 to 25 years old. And sa ibang bansa sa Asia, medyo tumanda na ang kanilang labor force. Kaya yan ang naging advantage natin. Kaya lahat ng mga ating pinaplano, hindi tayo kailangan mag-alala na saan tayo kukuha ng mga magtatrabaho dyan sa mga bagong industriya na yan, sino mag-aaral tungkol sa bagong teknolohiya na yan, ay nandyan ang ating Filipino workforce. And yun ang ating pinagmamalaki. So our participation in the APEC Economic Leaders Meeting was very productive. On the sidelines of the meeting, we were able to meet with the leaders of other countries, various industry leaders within and outside of the United States. Pinag-usapan namin, binabalita namin sa kanila ang ekonomiya ng Pilipinas at yung mga magandang opportunity na kung bakit dapat sila ay pumasok at mag-invest sa atin. We are confident that these meetings will bear fruit in terms of more trade and foreign direct investments that will help propel our economy to greater levels of development and prosperity for our people. In these meetings, I also emphasized our priority towards sustainable development and the urgent need to address climate change, to build resiliency, and do the adaptation that is necessary to build resilience against destructive consequences of severe weather. Nagiging biktima talaga tayo dito sa climate change. Ang Pilipinas ay sinasabi nila is one of the most vulnerable countries around the world. Most vulnerable to climate change. Isang malaking bahagi sa aming pinag-usapan ay pinag-uusapan namin kung paano makatulong yung mga mayayaman na bansa na tutulong dito sa ating mga tinatawag na developing countries and vulnerable countries to the effects of climate change para meron tayo magagawa na hindi naman mapinsala ang ating mga tauhan, hindi mapinsala ang ating mga kababayan, that our communities will stay safe, will stay secure. So I push for investments in clean energy, affordable energy transition financing, food security, and we focus on research and development for the benefit of small-scale farmers, in health, in digitalization, in innovation, and particularly for our micro, small, and medium enterprises. Yung po ating mga negosyante na yung maliliit lang, yung mga sari-sari store. Halimbawa, yung mga shoe shine boy, yung mga mekaniko, yung mga nagtatayo ng talyer, yun po, 99.5% ng ating mga negosyo sa buong Pilipinas ay ganyang klase, yung tinatawag na small to medium scale enterprises. Kaya po, yun ang talaga nating inaalala.
bukod pa rito, because we have talked about climate change, we are trying to diversify our sources of energy for sustainable development. So we witnessed the signing of the Memorandum of Agreement with the United States concerning peaceful uses of nuclear energy. Kung minsan ang tawag po rito is a 1-2-3 agreement. Ito po ay naging usapan sa gitna ng Pilipinas at saka ng Amerika na sinasabi na may kakayahan na ang Pilipinas upang gumamit ng nuclear energy. I also had side meetings with many of my counterparts to discuss bilateral cooperation, not only on trade, but also on geopolitics. So as we become closer to our goal of an upper middle income economy, we need to expand these partnerships on both sides of the Pacific. Our pursuit of opportunities for economic development did not end in APEC. This morning, we were given a tour of the SpaceX facility. Our vast archipelago, ang ating 7,000 ang ating isla. That vast archipelago is an ideal candidate for satellite broadband service, and we look forward to improving connectivity in the Philippines through Starlink and through all the others. Meron po tayong pinapalipad din na satellite, na isang satellite for communication na para sa Pilipinas lamang. Ito ay makakapagdagdag nga ng tinatawag na connectivity at kaya kami ay hinahanap namin lahat ng pamamaraan to take full advantage of the new technologies that are available to us that will increase the productivity of our people. Kayong nandito sa Amerika, lalong-lalo na dito sa California, where this is very much the leading edge of some of those technologies. Nakikita naman ninyo kung paano makatulong, kung talagang pag nagamit natin yung mga AI na tinatawag, kapag magamit po natin lahat ng mga bagong teknolohiya, talagang we become more effective, we become more efficient, we become more productive. In the Philippines, sometimes we still hear about mahina yung internet, but in the very near future, through the links that we were able to develop on this trip, we are very confident that we will no longer hear complaints about our internet, our online services. We will instead be hearing praise for the speed of our country's internet connectivity. Kaya nandito yung ating Secretary ng Information and Communications Technology. Pinangako ko na kailangan gagawin mo. Baka wag tayo mapapahiya dito sa ano. Hindi, but nandyan naman and the technology is there. It is just up to us to adopt it. It is up to us to recognize what is appropriate technology for the Philippines and to bring it to the Philippines. Yun lang naman ang kailangan gawin. At hindi pa natin nagagawa, pero ngayon, dahil nga sa aming pag-uusap sa mga iba't ibang kumpanya, sa iba't ibang bansa na partner natin, ay marami po tayong magagawa. And we hope to always take full advantage of the new technologies to provide the solutions to the challenges that this new era of digitalization brings. Which brings me to our kababayans here in Los Angeles and surrounding areas. It is very heartwarming for me to see you succeed and to become valued members of American society, not only in the places that you live, but also in the places that you work and beyond. I cannot repeat it often enough. The reputation that you have earned for our country is something that we back home are so proud of you, and we cannot say enough. Alright guys, napakinggan po natin. Ito po ang meeting with the Filipino community sa Los Angeles. At maraming salamat sa inyong lahat and peace out.